Naramdaman mo na ba na parang may kulang sa buhay mo na kahit gaano ka magsikap, parang hindi dumadating ang mga sagot? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang universo ay matagal nang nagsasalita sa'yo, pero sa mga paraang hindi mo napansin? Ang tarot ang susi upang matuklasan ang mga nakatagong katotohanan, ang mga sagot na maaaring magbago ng buhay mo magpakailanman. Hindi lang ito tungkol sa mga baraha o prediksyon, ito ay tungkol sa paghahanap ng mga sagot na matagal mong hinahanap. Handa ka na bang tuklasin ang mga bagay na matagal nang nakatago sa'yo? Madalas ba nating maramdaman na ang buhay ay parang serye ng mga tanong na walang kasagutan? Hinahanap natin ang kahulugan, ang gabay, pero minsan, parang ang mga sagot ay laging nasa laylayan lang. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang universo ay palagi ka ng ginagabayan, nagsasalita sa'yo sa mga subtle na paraan, sa pamamagitan ng mga senyales at simbolo na hindi mo natutunton? Ang tarot, isang sinaunang sining ng panghuhula, ay nakakaugnay sa universal na wika. Higit pa ito sa pagbasa ng mga baraha, ito ay isang salamin ng iyong kalooban, ng iyong mga pagsubok, at ng iyong kapalaran. Ngayon, tatalakayin natin kung paano ang tarot ay may kakayahang gisingin ang mga matagal nang nakatagong alaala, at mga nakakalimutang katotohanan, mga katotohanan na maaaring maglaman ng mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang hinahanap. Handa ka na bang makita kung ano ang inihanda ng universo para sa'yo? Ang lakas ng tarot ni Tarot, isang bintana sa hindi nakikita. Sa loob ng mga siglo, ang tarot ay naging isang kasangkapan na ginagamit ng maraming kultura upang makita ang lampas sa ibabaw ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga baraha ay hindi basta piraso ng papel na may mga ilustrasyon, sila ay mga susi sa pagbukas ng mga hindi nakikita. Sa kultura ng mga Pilipino, hindi tayo estranghero sa paniniwala na may mga puwersa na lampas sa ating pag-unawa, maging sa pamamagitan ng pagbulong ng hangin, ang kislap ng kandila, o isang panaginip na tila masyadong buhay upang hindi pansinin. Ang tarot ay gumagana sa katulad na paraan. Ito ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga simbolo nito, humuhugot mula sa enerhiya na nakapaligid sa atin, tinatablan ang ating pinakamalalim na takot, pag-asa, at mga hangarin. Bawat baraha sa tarot deck ay may natatanging kahulugan. Ang Major Arcana, ang set ng 22 makapangyarihang baraha, ay partikular na makabuluhan, nagmumungkahi ito ng paglalakbay ng buhay, mula sa inosente hanggang sa karunungan, mula sa pakikibaka hanggang sa tagumpay. Ang Minor Arcana, ang natitirang 56 na baraha, ay pumapasok sa mas malalim na aspeto ng pang-araw-araw na buhay at ang mga hamon na ating kinahaharap. Sama-sama, ang mga barahang ito ay nag-aalok ng isang mapa, isang salamin na sumasalamin sa ating kalooban at sa mga plano ng universo para sa atin. Sa pamahiin ng mga Pilipino, tayo ay tinuturuan na magtiwala sa mga senyales. Kapag may nangyaring makabuluhan, tulad ng isang panaginip na nananatili o isang sandali ng biglaang kaliwanagan, madalas nating iniisip na ito ay isang mensahe mula sa kabila. Ang tarot ay gumagana sa katulad na paraan. Ipinapakita nito sa atin ang mga imahen at ideya na sumasalamin sa ating sariling mga karanasan, parang ang mga baraha ay matagal nang naghihintay na tanungin natin ang tamang mga tanong. Hindi ito isang pagkakataon lamang kapag ang isang partikular na baraha ay tumatak sa ating isip o kapag ang isang pagbasa ay tumatakbo ng malalim, ito ay paraan ng universo ng pagsasabing, ito ang katotohanan na matagal mo nang hinahanap. Ang mga simbolo at kanilang kahulugan. Bawat baraha ng tarot ay isang natatanging simbolo na kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Halimbawa, ang Empress ay isang baraha na nagsasalita ng kasaganaan, pag-aalaga, at paglago. Para sa isang Pilipino na naniniwala sa lakas ng inakalikasan, ang Empress ay maaaring sumagisag sa kasaganaan ng lupa, sa mga biyayang natamo natin kapag nirerespeto natin ang ating mga ugat. Ang Fool card, na kadalasang naugnay sa mga bagong simula, ay maaaring magbigay hugis sa mga nasa isang landas ng buhay na hindi tiyak, ngunit hinihikayat na mag-take ng leap of faith. Ang mga simbolo sa tarot ay katulad ng mga senyales na hinahanap natin sa ating araw-araw na buhay. Ang espiritualidad ng mga Pilipino ay puno ng mga omens, kung ito man ay isang biglaang lamig na dumaan sa kwarto o isang ibon na dumapo sa iyong bintana. Naniniwala tayo na ang mga sandaling ito ay may daladalang mensahe na naggagabay sa atin upang magdesisyon o mag-isip muli sa ating landas. Ang tarot ay gumagamit ng katulad na pamamaraan, hindi lamang nag-aalok ng mga prediksyon, kundi pati na rin mga pananaw sa mga enerhiya sa ating paligid. Inilalahad nito ang mga alon ng ating mga iniisip, ating kapaligiran,
at ating hinaharap kung handa lang tayong makinig. Tarot, isang gabay espiritual, hindi lang isang manghuhula ng kapalaran. Habang maraming tao ang nag-ugnay ng tarot sa panghuhula ng kapalaran, mahalagang maunawaan na ang tarot ay higit pa sa isang sulyap sa hinaharap. Ito ay isang gabay sa pag-unawa sa ating kasalukuyang sarili. Hinahamon tayo nitong harapin ang ating mga katotohanan, kahit gaano man ito kahirap. Sa kultura ng Pilipino, may malalim na pagpapahalaga sa espiritual na gabay. Nagdarasal tayo sa ating mga ninuno, humihingi ng gabay sa pamamagitan ng mga ritual, at nagtitiwala na ang universo ay palaging nakikipag-usap sa atin. Ang tarot ay isang iba pang kanal para sa banal na pag-uusap na ito, na nag-aalok ng mga sagot na maaaring hindi agad makikita, ngunit mahalaga para sa ating paglago. Kapag ikaw ay nakaupo kasama ang tarot deck, hindi ka lang naghahanap ng mga prediksyon tungkol sa kung ano ang darating. Ikaw ay humihiling sa universo na ipakita ang mga layer ng iyong panloob na mundo. Ang tarot ay nagpapaliwanag ng landas na maaaring matakot tayong tahakin ng mag-isa, at binibigyan tayo ng lakas ng loob upang hakbangan ang mga hakbang na iyon. Nagbibigay ito ng kaliwanagan kapag ang kalituhan ay naglalabo sa ating pagpapasya, at nagbibigay ng kapanatagan kapag tayo ay nawawala sa hindi kilalang landas. Tinuturuan tayo ng kultura ng mga Pilipino ng kahalagahan ng pananampalataya, kung ito man ay sa pamamagitan ng ritual ng pagpapailaw ng kandila para sa gabay o paghingi ng payo mula sa mga matandang may karanasan. Ang tarot ay isang kasangkapan na nag-aalok ng parehong pananampalataya sa ating sarili at sa banal na karunungan na nakapaligid sa atin. Ang universal na wika ng tarot. Ang nagpapalakas sa tarot ay ang kanyang universal na wika. Hindi alintana ang ating pinagmulan, kultura, o sistema ng paniniwala, ang mga baraha ay nagsasalita sa lahat. Ang isang Pilipino na nakatira sa gitna ng Manila o sa isang maliit na bayan sa probinsya ay maaaring makakita ng mga mensahe mula sa isang tarot reading na tumatak sa kanya sa personal na paraan. Ito ay dahil ang tarot ay tumatawid sa mga hangganan ng kultura, nagsasalita ito tungkol sa mga universal na karanasan ng pag-ibig, pagkawala, pag-asa, at pagbabago. Hindi ito pag-ari ng isang tao, kundi ng lahat ng bukas sa kanyang mga mensahe. Katulad ng espiritualidad ng mga Pilipino na nakakakita ng pagkakapareho sa mga gawain tulad ng pagdarasal, ritual, at mga handog, ang tarot ay nag-ugnay sa atin sa mas malawak na kosmikong plano. Humuhugot ito mula sa parehong enerhiya na umiiral sa ating mga panaginip, sa mga sandali ng swerte, sa mga damdamin na hindi natin kayang ipaliwanag. Ang tarot ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, ipinapakita sa atin kung ano ang kailangan nating makita upang magbago at lumago. Nakalimutang mga sagot, muling pagkabuhay ng alaala. Ang mga nakalimutang katotohanan na naghihintay upang madiskubre. Naranasan mo na ba ang isang sandali kung saan may isang bagay, marahil isang alaala, isang panaginip o isang dumaan na kaisipan, bigla na lang sumulpot sa iyong isipan? Parang may isang matagal nang nakalimutang katotohanan na muling lumutang, parang ang iyong kaluluwa ay nagpapahiwatig sa iyo ng isang bagay na dati mong alam pero matagal na iyong inilibing. Isa ito sa pinakamakapangyarihang aspeto ng tarot. Ang tarot ay hindi lamang nagbabalita ng hinaharap, ito ay nagdadala ng mga nakatagong alaala at katotohanan na maaaring nakalimutan o hindi pinansin natin. Para itong susi sa ating malaitao, binubuksan ang mga pinto ng mga bahagi ng ating sarili na maaaring hindi pa tayo handang harapin. Sa kultura ng mga Pilipino, hindi matatawaran ang kahalagahan ng alaala at koneksyon sa nakaraan. Naniniwala tayo na ang ating mga ninuno ay nagmamasid sa atin, naggagabay sa atin, at pinapaalalahanan tayo kung sino tayo at saan tayo nagmula. Ang tarot ay gumagana sa katulad na paraan, pinapalakas nito ang ating koneksyon sa ating panloob na sarili, nag-aalok ng isang sulyap sa ating mga karanasan sa nakaraan, pati na ang mga pinahahalagahan natin at ang mga sinadyang kalimutan. Ang proseso ng pagdiskubre ng mga nakatagong katotohanan ay hindi palaging madali, ngunit ito ay mahalaga para sa ating paglago. Kapag nagpull tayo ng baraha sa tarot reading, maaaring mapaalala tayo ng mga nararamdaman, kaganapan, o kahit mga tao mula sa ating nakaraan na ating nakalimutan, o marahil pinili nating huwag alalahanin. Ang Death Card, na madalas maling maintindihan, ay maaaring magsimbolo ng higit pa sa isang pagtatapos, maaari itong kumatawan sa isang transformasyon, sa pagbitaw ng mga lumang pasanin, at sa pagsilang ng isang bagong bersyon ng ating sarili. Ang Fool Card, din, ay nagpapahiwatig ng isang bagong simula,
isang oras upang bitawan ang bigat ng mga nakaraang karanasan at magpatuloy ng walang takot. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas nating tinutukoy ang ibabaylan, mga espiritual na manggagamot, na tumutulong sa atin na muling kumonekta sa ating mga ugat, mga ninuno, at ang mga nakatagong karunungan na dala natin. Ang tarot ay may katulad na layunin, gisingin ang karunungang iyon, hayaan tayong makita ang mga bagay na lampas sa ating kasalukuyang kalagayan. Paggising ng alaala sa pamamagitan ng tarot. Kapag tayo ay nahulog sa agos ng buhay, madali nating nakakalimutan ang mga bagay na pinakamahalaga. Naiiwasan tayo sa ating mga routine, chasing ang mga layunin, at sinusubukang magbigay kahulugan sa lahat ng bagay. Ngunit ang tarot ay pinipilit tayong magpahinga, magmuni-muni, at pakinggan ang tahimik na bulong ng ating kaluluwa. Hinahayaan tayong balikan ang mga alaala na ating itinago, ang mga naghubog sa atin upang maging kung sino tayo ngayon. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan kung paano ginigising ng tarot ang mga alaala ay sa pamamagitan ng mga simbolo sa mga baraha. Halimbawa, ang Six of Cups, na kadalasang naugnay sa nostalgia, ay nagpapaalala sa atin ng mga alaala sa pagkabata, mga nakaraang relasyon, o mga nakaraang buhay. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang nakaraan ay hindi tunay na nawawala, nasa ating mga kwento ito, sa mga panaginip na ating tinataglay, at sa mga alaala na bigla na lamang sumulpot kapag hindi natin inaasahan. Tulad ng pagpaparangal natin sa ating mga nakatatanda at kanilang karunungan, ang tarot ay nag-aalok ng pagkakataon na magbigay-pugay sa mga alaala na nagtakda ng ating mga paglalakbay. Minsan, ang mga alaala na sumulpot sa pamamagitan ng tarot readings ay maaaring masakit, lalo na kung ang mga ito ay may kinalaman sa pagkawala o mga hindi nalutas na emosyon. Ngunit kadalasan, ito ang mga alaala na may hawak na susi sa ating pagpapagaling. Ang Lover's Card, halimbawa, ay hindi lang kumakatawan sa romantikong relasyon, kundi pati na rin sa koneksyon natin sa ating sarili at sa iba. Ipinapaalala nito na ang pag-ibig, para sa ating sarili at sa iba, ay isang gabay na puwersa na maaaring magpagaling ng sugat, mag-ayos ng sirang puso, at magtransforma sa ating pananaw. Ang papel ng intuwisyon sa pagbubukas ng mga nakatagong katotohanan. Ang mga Pilipino ay kilala sa malakas na pakiramdam ng intuwisyon. Sinasabi na tayo ay may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo, na kaya nating makaramdam ng mga bagay na maaaring hindi maramdaman ng iba. Ang tarot ay umaabot sa parehong enerhiya, pinapayagan tayo na magtiwala sa ating kutob, sa ating intuwisyon, at sa ating koneksyon sa banal. Katulad ng maraming Pilipino na umaasa sa kanilang intuwisyon upang gumawa ng mga desisyon, kung ito man ay pakiramdam tungkol sa isang tao, isang lugar, o isang sitwasyon, nag-aalok ang tarot ng kanal upang pakinggan ang ating panloob na tinig ng mas malinaw. Kapag ikaw ay nakaupo kasama ang tarot deck, ang mga baraha ay nagsasalita sa higit pa sa iyong malaytao na isipan. Sumasalita sila sa iyong mas malalim na instincts, iyong mga nakatagong damdamin, at mga hindi masabi na katotohanan. Ang mga tarot readings ay maaaring magpahayag ng mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa iyong sarili, ngunit kapag ito ay ibinukas ng mga baraha, pakiramdam mo'y pamilyar na ito. Sumasalamin ito sa pinakamalalim na hangarin at takot ng iyong kaluluwa. Dahil dito, ang tarot ay isang makapangyarihang kasangkapan upang buksan ang mga nakalimutang sagot. Kapag tumanggap ka ng tarot reading, maaari mong matuklasan na ang mga sagot na matagal mong hinahanap ay palaging naroroon sa iyong kalooban, naghihintay lamang na makilala. Hindi ibig sabihin na nagbibigay ang tarot ng bagong impormasyon, tinutulungan lamang nitong maalala mo ang mga bagay na matagal mo nang alam sa isang mas malalim na antas. Tinuturuan tayo ng espiritualidad ng mga Pilipino na magtiwala sa karunungan ng ating mga ninuno at ng kalikasan, pakinggan ang mga senyales sa ating paligid. Ang tarot ay gumagana sa katulad na paraan, ginagabayan tayo pabalik sa katotohanan na matagal nang nananatili sa ating loob. Tarot at ang koneksyon ng mga Pilipino sa nakaraan. Sa Pilipinas, ang nakaraan ay hindi isang bagay na nakakalimutan, ito ay isang bagay na ipinagdiriwang natin. Ipinagdiriwang natin ang ating mga ninuno at ang kanilang mga kontribusyon sa ating buhay, pinananatiling buhay ang kanilang alaala sa pamamagitan ng mga ritual, panalangin at mga kwento. Ang tarot ay isang kasangkapan na tumutulong sa atin na kumonekta sa karunungan ng ating mga ninuno, nagdadala ng mga aral at mensahe na ipinamana mula sa mga henerasyon. Ang pag-alala sa nakaraan sa kulturang Pilipino ay banal. Ito ay tungkol sa muling koneksyon sa kung sino tayo at pag-unawa kung saan tayo nagmula.
Ang tarot, sa pamamagitan ng paghubog ng mga nakatagong alaala, ay nagpapahintulot sa atin na ipagdiwang ang koneksyon na iyon, upang maunawaan ang mas malalalim na layer ng ating paglalakbay, at upang makamtan ang kaliwanagan kung paano magpatuloy. Tulad ng pagpapahalaga natin sa karunungan ng nakaraan, hinihikayat tayo ng tarot na harapin ang mga alaala na nagtakda sa atin, hindi alintana kung gaano man ito kalalim, at hayaang maggabay ito sa atin patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ang papel ng espiritualidad ng Pilipino sa tarot ni isang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Sa kultura ng mga Pilipino, ang espiritualidad ay hindi isang abstraktong konsepto o malalayong ideya. Ito ay isang bagay na namumuhay sa ating loob, sa ating mga pang-araw-araw na ritual, sa mga tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, at sa mga espiritual na kaugalian na ipinasa ng ating mga ninuno. Mula sa simpleng pag-apoy ng kandila sa panahon ng panalangin, pagbisita sa isang faith healer, o paggawa ng orasyon, panalangin, ang mga Pilipino ay naniniwala sa koneksyon sa mga puwersa na lampas sa ating nakikita. Ang tarot, bagamat isang kasanayan na may ugat sa mga tradisyong kanlurang, ay naging isang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na mga mundo para sa maraming Pilipino, na gumagabay sa kanila sa mga pagsubok sa buhay at nag-aalok ng espiritual na karunungan. Ang mga Pilipino ay laging naniniwala sa presensya ng mga hindi nakikitang puwersa, ang mga espiritu ng ating mga ninuno, ang enerhiya ng lupa, at ang banal na gabay na nagmamasid sa atin. Ang paniniwala sa supernatural ay sentral sa espiritualidad ng Pilipino, at ang tarot ay nag-aalok ng isang direktang koneksyon sa mga enerhiyang ito. Kapag binabasa natin ang mga baraha, hindi lang natin ini-interpret ang mga simbolo, binubuksan natin ang ating sarili sa enerhiya ng universo, pinapayagan ang mga baraha na maghayag ng mga mensahe na lampas sa oras at espasyo. Ang mga tarot readings ay madalas na nararamdaman bilang isang espiritual na karanasan, isang sandali kung saan ang pisikal na mundo ay nagsasama sa espiritual. Ang kilos ng paghahalo ng mga baraha, ang ritual ng paglalatag ng mga ito, at ang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni sa mga imahen, ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng paggalang. Para sa maraming Pilipino, ang tarot ay tinitingnan bilang isa pang uri ng espiritual na kasanayan, isa na nagtatrabaho kasama ng iba pang mga tradisyon tulad ng pag-apoy ng insenso o pagpapatawag ng mga pagpapala sa mga espesyal na ritual. Ang mga baraha ay nagsisilbing mga mensahero, gumagabay sa atin patungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating koneksyon sa universo. Tarot at ang pamahiin ng mga Pilipino. Ang kultura ng mga Pilipino ay puno ng mga pamahiin na naugnay sa malalim na paniniwala sa hindi nakikitang mundo. Maraming Pilipino ang namumuhay sa pamamagitan ng pamahiin, mga tradisyonal na pamahiin at kaugalian na humuhubog sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga pamahiing ito ay gumagabay sa atin sa lahat ng bagay, mula sa tamang oras ng mga kaganapan, tulad ng pagpili ng tamang araw upang magsimula ng isang bagong proyekto, hanggang sa mga ritual na isinasagawa natin para sa proteksyon at gabay. Ang tarot, bagamat madalas ituring na banyagang kasanayan, ay bumabagay ng maayos sa mga pamahiin ng Pilipino. Ang paniniwala sa mga senyales, omens, at mga mensahe mula sa banal ay umaayon sa paraan ng pakikipag-usap ng tarot sa kaluluwa. Katulad ng paniniwala ng mga Pilipino na ang mga tiyak na hayop, tulad ng itim na pusa o paru-paro, ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago sa enerhiya. Ang tarot ay gumagamit din ng mga simbolo at imahen upang magpahiwatig ng mga pagbabago sa ating buhay. Ang star card sa tarot, halimbawa, ay madalas na naugnay sa pag-asa at pagpapagaling, katulad ng kung paano ang mga Pilipino ay lumalapit sa pananampalataya sa mga mahihirap na panahon. Nagtitiwala na ang mga banal na puwersa ay magbibigay ng gabay. Ang Wheel of Fortune card ay nagsasalita tungkol sa mga siklo ng pagbabago, katulad ng paniniwala ng mga Pilipino na ang buhay ay isang patuloy na agos ng daloy na tinatampukan ng mabuti at masamang mga panahon. Ang tarot readings ay nagpapatibay sa mga paniniwalang ito, nag-aalok ng pananaw kung kailan kumilos at kung kailan maghintay, katulad ng papel na ginagampanan ng mga pamahiin sa paggawa ng desisyon ng mga Pilipino. Sa kultura ng mga Pilipino, may malalim ding paniniwala sa kapangyarihan ng sagrado, mga banal na ritual, upang magprotekta, magpagaling at maggabay. Ang tarot, sa maraming paraan, ay nagsisilbing isang sagrado na kasangkapan, nagbibigay ng espiritual na koneksyon na tumutulong sa atin na mag-navigate sa mga hindi tiyak na bahagi ng buhay. Hindi nakataka-taka, kung gayon, na ang mga tarot readings ay madalas na nararamdaman bilang mga sagradong sandali,
kung saan ang mundo ay bumabagal at nagkakaroon tayo ng koneksyon sa banal. Tarot at manifestasyon, ang paraan ng Pilipino eh. Ang manifestasyon ay isang makapangyarihang konsepto sa parehong tarot at espiritualidad ng Pilipino. Ang ideya na ang ating mga pag-isip at layunin ay humuhubog sa ating realidad ay malalim na nakatanim sa mga paniniwala ng mga Pilipino, kung saan ang paggawa ng panalangin, pagnanais, o pagsasagawa ng ritual ay pinaniniwalaang nagdadala sa atin ng mas malapit sa ating mga hangarin. Sa kulturang Pilipino, tayo ay nagsasagawa ng sipanata, isang pangako o sumpa, upang humiling ng mga pagpapala o gabay sa mga oras ng pangangailangan. Katulad nito, ang tarot ay ginagamit bilang isang kasangkapan ng manifestasyon na tumutulong sa mga individual na itutok ang kanilang mga layunin at ialin ang kanilang enerhiya sa kanilang mga layunin. Kapag ang isang tao ay humihingi ng kaliwanagan sa pamamagitan ng tarot, hindi lamang sila humihiling ng mga prediksyon, sila ay itinatakda ang kanilang enerhiya upang maging tugma sa universo. Ang mga barahan ng tarot, katulad ng mga ritual sa espiritualidad ng Pilipino, ay nagsisilbing isang kanal ng manifestasyon. Halimbawa, ang Empress card ay sumasagisag ng kasaganaan at paglikha, katulad ng paniniwala ng mga Pilipino na ang pagpapalago ng mga pangarap ay humahantong sa kasaganaan. Kapag inifocus natin ang ating mga layunin, parehong sa tarot at sa mga espiritual na kasanayan ng Pilipino, nililikha natin ang mga kondisyon para sumagot ang universo ng mga oportunidad, gabay, at kaliwanagan. Ang aktong manifestasyon sa tarot ay hindi lamang tungkol sa paghiling ng isang bagay, ito ay tungkol sa paniniwala sa proseso, pagtitiwala na ang para sa atin ay darating sa tamang oras. Katulad ng ritual ng mga Pilipino na nag-aapoy ng kandila upang humiling ng mga pagpapala, ang tarot ay nagsisilbing liwanag, gumagabay sa atin patungo sa mga bagay na ating hinahanap. Ito ay isang espiritual na akto ng tiwala, pasensya, at paniniwala sa mga hindi nakikitang puwersa na gumagana sa ating pabor. Tarot bilang isang espiritual na ritual sa kultura ng Pilipino. Sa kultura ng mga Pilipino, ang mga ritual ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Mula sa mga seremonyang panrelihiyon upang ipagdiwang ang mga mahahalagang yugto sa buhay, hanggang sa pagpaparangal sa mga yumao sa pamamagitan ng mga handog at panalangin. Ang mga ritual ay tumutulong upang mapanatili ang ating koneksyon sa espiritual na mundo. Ang mga tarot readings ay maaaring ituring bilang isang modernong espiritual na ritual, isang sagradong gawain na nagpapahintulot sa atin na pumasok sa mas malalim na antas ng pag-unawa at koneksyon. Kapag isinasagawa natin ang isang tarot reading, tayo ay nakikibahagi sa isang espiritual na ritual na katulad ng maraming mga kaugalian ng mga Pilipino na mahalaga sa atin. Kung ito man ay ang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni sa panahon ng panalangin o ang pag-apoy ng insenso upang mag-anyaya ng mabuting enerhiya, ang tarot ay nagiging bahagi ng mas malawak na espiritual na karanasan. Katulad ng paniniwala ng mga Pilipino na ang mga ritual ay may kapangyarihang magpagaling, magprotekta, at magbigay ng kaliwanagan, ang tarot ay nag-aalok ng parehong makapangyarihang enerhiya, tumutulong sa mga individual na maghanap ng kapayapaan at direksyon sa kanilang mga buhay. Paano binabago ng tarot ang iyong kapalaran? Tarot, isang kasangkapan para sa malalaking desisyon sa buhay. Naranasan mo na bang dumaan sa isang crossroads na hindi alam kung anong direksyon ang tatahakin? Maging ito man ay desisyon sa karera, relasyon, o personal na buhay, lahat tayo ay dumadaan sa mga sandaling ang daan pasulong ay hindi malinaw. Ang tarot, sa pamamagitan ng malalim nitong simbolismo at espiritual na pananaw, ay nagsisilbing kasangkapan upang magbigay ng kaliwanagan. Hindi ito basta nagbibigay ng prediksyon, binibigyan tayo nito ng lakas upang gumawa ng mga desisyon batay sa mas malalim na pag-unawa sa ating kasalukuyang sitwasyon at mga posibilidad sa hinaharap. Ang tarot ay nagliliwanag sa landas na ating tatahakin, ipinapakita kung saan natin dapat ituon ang ating enerhiya, pagkatiwalaan ang ating instincts, at magsimula ng mga matapang na hakbang. Para sa maraming Pilipino, ang konsepto ng tadhana, kapalaran, ay sentral sa kanilang mga paniniwala. Madalas nating sabihin, walang hindi dahil sa tadhana, ibig sabihin ay walang nangyayari ng walang dahilan. Ang tarot ay sumasalamin sa paniniwalang ito, nag-aalok sa atin ng isang sulyap sa banal na plano at kung paano ang ating mga aksyon ay umaayon dito. Kapag tayo ay gumagawa ng desisyon gamit ang gabay ng tarot, hindi lamang tayo pumipili ng landas, tayo ay nag-aalin sa ating layunin. Para itong pagtulak mula sa universo, tinutulungan tayo na makarating sa landas na itinadhana para sa atin. Ang mga major arcana cards, tulad ng The Fool, The Magician,
at the Chariot ay nagsisilbing malalakas na paalala na mayroon tayong kakayahang hubugin ang ating kapalaran. Ang Fool ay kumakatawan sa mga bagong simula at pagkuha ng mga risk. Ang Magician ay ipinapakita sa atin na mayroon tayong mga kasangkapan upang likhain ang ating realidad. Ang Chariot ay nagtuturo sa atin tungkol sa determinasyon at kontrol. Ang mga barahang ito ay hindi lamang mga imahen sa isang card, sila ay mga mensahe mula sa universo, ipinapaalala sa atin na may kakayahan tayong baguhin ang ating buhay, kahit anuman ang mga pagsubok na kinakaharap natin. Pagbubukas ng lakas sa loob sa pamamagitan ng tarot. Sa pinakapayak na anyo, ang tarot ay tungkol sa pagbubukas ng potensyal na nasa loob natin. Hindi ito lamang tungkol sa mga prediksyon ng labas, kundi tungkol sa paglalantad ng mga lakas at karunungan na nakatago sa ating kaluluwa. Kapag ikaw ay kumuha ng baraha, hindi mo lang malalaman ang tungkol sa iyong hinaharap, matutuklasan mo kung ano ang kaya mong gawin. Tinutulungan ka ng tarot na kilalanin ang iyong mga lakas, harapin ang iyong mga takot, at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong tunay na sarili. Ang panloob na transformasyon na ito ay sentral sa espiritualidad ng Pilipino. Naniniwala tayo na lahat tayo ay mayroong bahala na, banal na kapalaran, ngunit naniniwala rin tayo na kaya nating hubugin ang ating hinaharap sa pamamagitan ng ating mga aksyon, panalangin, at mga layunin. Ang tarot ay sumasalamin sa paniniwalang ito, ipinapakita nito sa atin na habang ang universo ay may plano para sa atin, hawak natin ang kapangyarihan upang impluwensyahan ito sa pamamagitan ng mga desisyon na ating ginagawa. Kapag naunawaan natin ang ating panloob na lakas, maaari nating i-manifest ang ating mga hangarin at kontrolin ang ating kapalaran. Ang High Priestess card, na may kasamang karunungan at intuition, ay hinihikayat tayo na pagkatiwalaan ang ating panloob na tinig at pakinggan ang mga bulong ng ating kaluluwa. Ipinapakita nito sa atin na ang mga sagot na hinahanap natin ay naroroon na sa ating loob, at ang tarot ay isang kasangkapan upang ito ay matuklasan. Sa paniniwala ng Pilipino, may malakas na pagpapahalaga sa intuisyon at espiritual na aspeto ng buhay, maging ito man ay sa pamamagitan ng mga panaginip, kutob, o karunungan ng mga ninuno. Ang tarot ay umaabot sa intuisyon na ito, tinutulungan tayo na kumonekta sa pinakamalalim na bahagi ng ating mga sarili. Pagtanggap ng pagbabago at transformasyon. Isa sa mga pinaka-transformative na aspeto ng tarot ay ang kakayahan nitong ipakita ang kapangyarihan ng pagbabago. Ang mga tarot readings ay madalas magpahayag na ang pagbabago ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang bagay na dapat yakapin. Ipinapaalala nito sa atin na hindi tayo nakatali sa ating nakaraan, palagi tayong nagbabago, lumalago, at nagtatransform. Ang pagbabago ay hindi lamang hindi maiiwasan, ito ay isang kinakailangan para sa ating paglago. Ang Death card, na madalas ay maling nauunawaan, ay isa sa pinakamakapangyarihang baraha sa tarot. Ito ay kumakatawan sa transformasyon, ang pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isa pa. Sa kulturang Pilipino, madalas natin itong tawaging pagbabago na tinitingnan bilang isang mahalagang bahagi ng buhay. Tinutulungan tayo ng tarot na maunawaan na kahit ang pagbabago ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, ito ay kadalasang nagsisilbing simula ng paglago na kailangan natin. Katulad ng kung paano ipinagdiriwang ng kulturang Pilipino ang pagpasok ng bagong taon gamit ang mga ritual na nag-aanyaya ng bagong enerhiya, tinuturo sa atin ng tarot na yakapin ang mga bagong simula ng may bukas na puso at isipan. Ang Tower card ay kumakatawan din sa biglaang, minsan magulong pagbabago. Ngunit sa mga sandaling ito ng kaguluhan ay nararanasan natin ang mga breakthrough. Sa paniniwala ng Pilipino, ang paghihirap ay madalas tinitingnan bilang isang aral na kailangang matutunan bago tayo makapagpatuloy. Ipinapakita ng tarot ang mga nakatagong pagpapala kahit sa pinakamahirap na mga panahon, ipinapakita sa atin na minsan, ang pagkawasak ng mga luma at sirasirang estruktura ay kinakailangan para sa paglikha ng mas maganda at mas matibay na bagay. Pagsasakatuparan ng iyong tunay na layunin gamit ang tarot. Ang mga Pilipino ay isang espiritual na lahi, at isa sa mga pangunahing paniniwala sa espiritualidad ng Pilipino ay ang konsepto ng kapalaran na tayo ay ipinanganak na may layunin, isang misyon na kailangan nating tuparin sa buhay na ito. Ang tarot ay tumutulong sa atin na mag-alin sa layunin na yon sa pamamagitan ng paggabay sa atin patungo sa mga desisyon, aksyon, at oportunidad na magdadala sa atin mas malapit sa ating tunay na tawag. Ang Wheel of Fortune, isa sa mga major arcana cards, ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay cyclical.
Ang ating paglalakbay ay hindi tuwid, ito ay puno ng mga pag-akyat at pagbaba, mga liko at mga pag-ikot. Ipinapakita ng tarot na kahit na ang mga bagay ay tila hindi tiyak, ang universo ay palaging gumagawa sa ating pabor, gumagabay sa atin patungo sa mga oportunidad na tutulong sa atin upang matupad ang ating layunin. Ipinapaalala nito sa atin na palagi tayong nasa proseso ng pagiging, at ang tarot ay narito upang tulungan tayong mag-navigate sa prosesong iyon ng may pananampalataya, tiwala, at kaliwanagan. Katulad ng maraming Pilipino na lumalapit sa panalangin at ritual upang i-manifest ang kanilang mga hangarin, ang tarot ay nagsisilbing isang kanal para sa mga panalangin iyon na inaalin ang ating mga layunin sa enerhiya ng universo. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga baraha, pagmumuni-muni sa kanilang mga kahulugan, at paggamit sa kanila bilang kasangkapan sa espiritual na gabay, itinatakda natin ang ating mga layunin at ay manifest ang buhay na ating ninanais. Yakapin ang iyong paglalakbay kasama ang tarot ni. Sa paglalakbay na ito, natutunan natin ang malalim na koneksyon ng tarot at espiritualidad ng Pilipino. Ang tarot ay hindi lamang isang kasangkapan para sa prediksyon, ito ay isang espiritual na gabay na tumutulong sa atin na buksan ang mga nakatagong katotohanan sa ating sarili, muling kumonekta sa ating mga ninuno, at maunawaan ang mga mas malalim na puwersang humuhubog sa ating buhay. Sa pamamagitan ng tarot, maaari nating baguhin ang ating kapalaran, yakapin ang pagbabago, at ay manifest ang hinaharap na ating ninanais. Sa kultura ng mga Pilipino, tinuturuan tayo na magtiwala sa proseso ng buhay, na maniwala na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, at na ang universo ay may banal na plano para sa bawat isa sa atin. Ang tarot, sa sarili nitong mistikal na paraan, ay umaayon sa paniniwalang ito, nag-aalok sa atin ng kaliwanagan, karunungan, at lakas ng loob upang hakbangan ang susunod na hakbang sa ating landas. Ipinapaalala nito sa atin na hindi tayo tunay na nag-iisa sa paglalakbay na ito, na ang universo ay palaging gumagabay sa atin, kahit na hindi natin nakikita ang landas na pasusundin. Kaya't habang ikaw ay patuloy na sumusulong sa iyong sariling paglalakbay, magtiwala sa mga mensahe na natamo mo mula sa mga baraha. Yakapin ang mga pagbabago na ipapakita sa iyo ng tarot, at magtiwala na ang mga ito ay nagdadala sa iyo patungo sa lugar na kailangan mong mapuntahan. Ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay, at ang universo ay ipinakita na sa iyo ang landas. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa gabay, at maniwala sa iyong sariling transformasyon.